Meron na namang bagong loan app na downloadable sa Google Play Store. Cash loan app ito ha. New Ola, yes. Which is nag-o-offer siya ng instant loan offer na naman. Na auto disbursement, don't worry. At kahit student ka, housewife, freelance, unemployed of course, okay lang yun. Dahil tumatanggap talaga sila kahit no work po tayo. Dahil di naman sila nang hihingi ng kahit anong income proof. Napakadali lang din mag-apply. Well, hindi ko alam kung na-notice nyo na tong loan app na ito kasi na-release lang siya this November 2025 lang talaga, which is itong si Quago Peso Loan App. Well, makikita nyo bagong-bago yung loan app. Napakakunti pa lang ng review, kunti pa lang din ng download. Sabi ko nga sa inyo, this November 2025 lang siya na-release. Medyo natatawa nga ako sa pangalan nito. Quago talaga. Wala na ibang maisip. Well, siya po ay under po kay Delicia Lending Investor, which is, guys, alam nyo naman, kapag mga ganitong mga bagong loan app is talaga namang binibisita agad or tinitingnan natin yan sa SEC website kung siya po ba ay licensed to operate as legit na online loan app. Kaya binisita ko po siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform is hindi ko po makita sa Delicia Lending Investor doon. Well, kaya nga diba, yung mga bagong loan app po na ganito, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po mismo. Ang daming mga loan app sa SEC nga naliligwak pa. What more itong mga bago. So anyways, if ever na ngayon mo lang siya na-encounter at alam ko, nandito ka rin. Interesado akong malaman anong meron dito sa bagong loan app na ito, kung hindi ba siya fly-by-night loan app. Kung maaasahan na ba natin tong loan app na ito dahil bagong-bago nga siya. So stay tuned ka lang and keep watching. Well, by the way, kung bago ka man sa YouTube channel ko, nagre-review po tayo ng different OLAs dito or online loan apps or online loan services that we can download online. We can loan online. Legit tips and reviews lang din po at tamang expectation lang po yung i-share ko sa inyo. Well, kung interesado ko sa mga ganitong videos, you can consider subscribing and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, back to this new loan app nga sa Google Play Store, which is itong si Quago Peso Cash Loan App. Well, dinownload ko pa rin po itong app, in-install ko pa din po siya. Kasi ako po mismo, gusto ko muna siyang i-try before trying. Disclaimer, of course, this video is not sponsored and basically based on my personal experience. Gusto ko lang po kayo bigyan ng tamang expectation and mabigyan ko kayo ng heads up and awareness regarding this new loan app ngayon, kung okay ba talaga siya, kung okay ba talaga ang in-offer nito. Well, after downloading the app po, so here guys, so andito na agad tayo, pinaka-homepage po ni Quago Peso Loan App, na nag-o-offer daw po siya ng up to 50,000 pesos maximum credit limit po ito ha, hindi siya guaranteed. Subject for evaluation po yan, of course, depende po yun sa eligibility natin. So anyways, wala na tayong patong pick-to-pick dito, click natin tong apply now. Then after this one, we need to input our mobile phone number po na ipapang-register po natin dito, and then right away naman po, magpapadala sila sa atin ng verification code at ang nagpadala po sa akin ay si Always. Wow! Always! And anyway, in-input ko siya and then nag-proceed ako sa next step, which is nakalagay naman dito, meron siyang privacy policy and terms that I need to go or I need to permit or agree no for me to proceed. So, sa loan app po, FYI, kung bago ka, ganito talaga. May mga ganito silang permission, mga hinihingi. But anyways, no, ginaw ko siya para nga matry ko po. And then after po nito, is I need to provide my ID information po. So, for you to have an idea na pakadami pong mga IDs po na pagpipilian dito. So, isa lang naman yung pipiliin natin dito, either recommended ID type or other options. But for me guys, I choose other options, which is itong health card ko lang po. Then after po natin makapili, pipicturean po natin yung ating ID and then right away guys, makakapture niya po yung mga details po ng ating ID like our full name, ID number, gender, birthday. And then after po ng ID po, is followed by our facial recognition na po. So, magsi-selfie lang naman po tayo dito. And then right after po nito, move on tayo sa next, which is the basic identity information including our gender, marital status, loan purpose, email addresses natin, at number of credit cards daw. And dito sa baba guys, buti na lang naman, optional tong mga to, which is social account tong mga to Viber account, baka phone number, and Facebook account, which is ayaw natin na mag-provide ng mga ganito, lalo na sa mga loan app. Anyways, optional naman siya, so okay lang to skip that one. And then next po nito is the job information na po. So dito po, it talks about our income details and our company details, regardless kung may trabaho tayo or wala, kailangan pa rin natin fill upan. For you to have an idea, ito yung mga occupation po nila. So number 1 dyan si student, no? And then ang daming mga professionals, individuals din dito. Of course, don't worry, sabi ko nga sa inyo, pwede si housewife, si freelance, si unemployed. Nandito po siya sa mga choices. Pwede ngang others Anyways, for this one, I choose unemployed lang. Kasi kahit naman anong piliin natin dito, kailangan pa rin natin mag-provide ng mga company details or income details. Wala pa rin pinagkaiba. Kahit ano pa man piliin natin, parang formality lang talaga siya na fill upan. Well, next process po, which is the contact information po. Pero dito guys, 5 po yung hinihingi nila. Ang dami nito, no? Alam
Pero diba, ito yung nakakatamad talaga fill upan sa isang loan application. Narito naman po ay hindi manually fill up. Ano pa kaya pag manually fill up? No, nakakatamad talaga siya. But anyways, ito po, kapag nag-fill up po tayo dito, magdadirect po siya sa ating phone booklet. So, pipili tayo doon kung sinong contact reference po yung i-include natin dito. Well, move on tayo sa next step, which is the account management na po, or the withdrawal information, or the disbursement information na po ito. So, pipili po tayo either e-wallet po or bank account po yung i-choose po natin. If ever po na ma-approve tayo sa loan dito or gusto natin mag-loan dito, dito po siya isi-send. So, for me guys, I choose e-wallet lang po. So, as usual naman. Ganun lang lagi ang pinipili ko. And for you to have an idea, ito po yung mga choices nila. So, pipili kayo ng isa po dyan kung saan nyo ipapadala. Don't worry, dyan naman sila Gcash, sila Maya, no? So, madaming pagpipilian. And then, after that one, guys, hindi pinag-isipan, system generated, instant loan offer. In-offeran niya po agad ako ng 3,000 pesos. So, diba, agad-agad, instant na instant tayo dito. But, hindi pa tayo tapos. Kasi dito, guys, meron siyang installment period of dalawa po, no? 2 periods at saka 3 periods. And for me, kapag magandang loan up kasi, doon lang tayo sa pinaka-ma-execute. 2 periods lang yung pinili ko. Nakalagay dito yung loan term niya na 121 days daw. Well, ito na nga naman yung tunay niyang repayment plan. Nakalagay dito, may dalawa kong period to pay. Kaya siya aabot ng up to 121 days to pay, guys. Kasi sa period 2 po, or sa second period po, is bayaran ko tong 30 pesos na ito by March 10, 2026 pa. Okay, di ba? 121 days, di ba? Ang garan nun. But anyways, nakalagay po yung note dito sa baba that if we can repay po ng 1 period, yung unang period po, no, mawawave naman tong second period na 30 pesos. Parang wala lang to. Parang clearly ha, one time lang natin siyang bayaran. And from today, guys, that I'm trying this loan up po, within 7 days to pay lang po ang first payment niya. Look at the date, guys, no, October 15 ko po siya babayaran. With the loan amount of 3,390 pesos. Grabe, no? Ang principal ko daw, 2,970. Ang interest daw nito is 420 pesos. Ang taas nito, guys. Pero dito na tayo titingin sa pinaka-total niya. Aabot siya ng 3,390 pesos. Ang babayaran ko, 13% of my loan amount agad yun. Yun yung interest rate niya sa akin dito. Anyways, guys, ang tanong dito, buo ba natin siyang makukuha? Which is dito sa baba, nakalagay po, meron siyang upfront service fee po na naka-minus 750 pesos. Ngayon, kapag ganyan po, sa dinami-dami ng mga olas na na-try ko, kapag ganyan po na may minus 750 pesos, lalong-lalo na kapag service fee, pinabawas na po yon sa loan amount at hindi po siya buong matatanggap. So, mind you ha, 3,000 pesos yung loan amount ko. So, kung ibabawas tong 750 pesos, 2,250 na lang po yung matatanggap ko, di ba? O sige, makakautang, yes. Pero okay ba sa inyo yon na 2,250 na lang yung matatanggap nyo sa loan amount na inutang nyo na 3,000 pesos. At kapag nagbayad tayo ng utang dito, hindi siya eksaktong 3,000 pesos lang, di ba? Kasi nakita nyo naman sa repayment natin kanina na ang babayaran natin or ibabalik natin, hindi saktong 3,000. Kundi meron siyang interest rates pa. Kaya ang kabuuan na babayaran natin sa first loan is 3,390. Which is, ang pinaka-interest niya doon is 13% plus itong service fee o maabot na 25% of my loan amount. So, aabot siya ng 38% of my loan amount within 7 days to pay lang ito. Sabi ko nga sa inyo, yes, oo, makakautang dito. Pero okay ba? Okay ba siya sa atin? Di ba tayo naagrabyado dito? Kasi hindi siya buong matatanggap. 7 days to pay, mataas yung interest rate at service fee niya. Okay ba sa inyo yun? Kasi ako, hindi talaga okay sa akin yun. Again, wala akong magagawa ha. Kung gusto nyo pa din mangutang dito, ang akin lang, shinare ko lang siya sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up. Mabigay ko sa inyo yung tamang expectation nyo dito sa loan up po na ito. May kanya-kanya tayong pangangailangan at kagipitan. Pag-isipan yung mabuti. Anyway, sino na nakapag-try dito kay Quago Peso Loan Up? You can comment down below, guys, para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, mag-a-update ako sa inyo. Kaya dapat nakasubscribe kayo and i-click nyo yung bell button, no? Para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!